Ano na kaya ang mangyayari kay Prometheus ngayon na nasira na ang Akantha, ang mahiwagang kadena na naging sandigan niya sa bawat laban? Ito ang tanong na bumabagabag sa mga masugid na taga-subaybay ng Apocalypse Tournament. Papaano pa nga ba siya makikipaglaban kung wala na ang kanyang sandata? Isa rin itong palaisipan sa akin. Ngunit isang bagay ang dapat nating pagtuunan ng pansin, tunay nga bang ang Akantha ang banal na sandata ni Prometheus, o nagkamali lamang tayo sa ating inaakala? At kung sakali mang may mas malalim pang lihim sa likod nito, ano kaya iyon? Bukod pa riyan, may isa pang misteryong bumabalot sa kalangitan, ang pagkakaroon ng dalawang Buddha. Paano nga ba ito nangyari? May kaugnayan ba ito sa digmaang naganap noon, o isa itong hiwagang naghihintay pa lamang ng kasagutan? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, The Apocalypse of the Gods. Umpisahan natin ito sa isang tanong na madalas na lumulutang sa isipan ng marami, talo na nga ba si Prometheus sa laban matapos madurog ang Akantha, ang mahiwagang kadena na kanyang ginagamit sa labanan? Maraming haka-haka ang kumakalat sa mga taga-subaybay. May nagsasabing si Sun Wukong ay naglabas pa lamang ng 15% ng kanyang lakas ngunit tila siya na ang nagwagi. Mayroon namang nagtataka, paano pa kaya kung ilabas niya ang 100% ng kanyang kapangyarihan? Marahil, lahat ng mga Diyos ay patay na sa kanyang kamay. Ang iba naman ay naniniwalang, sa 15% pa lang, overpowered na si Sun Wukong. Bagamat may katotohanan ang mga pahayag na ito, masasabi ba nating talo na talaga si Prometheus? Ang sagot ko, hindi pa. Ngunit bago natin talakayin kung bakit, unawain muna natin kung ano nga ba talaga ang Akantha at ano ang tunay nitong kapangyarihan. Ang Akantha ay isang kadena na may kakayahang iparanas sa sino mang matali rito ang matinding paghihirap na dinanas mismo ni Prometheus. Sa madaling sabi, ang mga nakagapos dito ay makararanas ng sakit na daan-daang ulit na mas matindi kaysa sa normal. Isang hapdi na hindi kayang tiisin ni Numan. Upang higit itong maunawaan, tandaan na nilikha ang kadenang ito hindi para sa labanan kundi upang parusahan si Prometheus mismo. Sa The Apocalypse of the Gods, Chapter 7, isinaad na ang Akantha ay isang espesyal na kadena na hiniling mismo ni Prometheus na ipagawa kay Zeus. Sa oras na suot niya ito sa magkabilang kamay, lahat ng pinsalang matatanggap niya ay magnifikado ng 100 beses ang sakit. At ngayon, matapos madurog ang Akantha, natapos na rin ang walang hanggang pagdurusa ni Prometheus. Dati, sa bawat atake niya kay Sun Wukong, nararamdaman din niya ang parehong sakit dahil sa koneksyon nila sa pamamagitan ng kadena. Ngunit ngayon, malaya na siya mula sa Akantha na nagpapahirap sa kanya. Dahil dito, ang tunay na labanan ay magsisimula pa lamang. Wala nang pipigil kay Prometheus sa pagpapakita ng kanyang buong lakas. Kaya sa susunod na kabanata, asahan natin ang isang sagupaan kung saan parehong ipapamalas nina Sun Wukong at Prometheus ang kanilang tunay na kapangyarihan. Idagdag na rin natin sa ating usapan ang makapangyarihang sandata ni Sun Wukong, ang Ruye Jingobang. Hindi lamang ito isang ordinaryong armas, kundi isang mahalagang kasangkapan na nagbibigay daan upang mailabas niya ang kanyang nag-uumapo na kapangyarihan. Isa sa mga pambihirang katangian nito ay ang kakayahang magbago ng laki at haba sa isang iglap, na nagiging isang napaka-flexible at mapanganib na divine weapon sa labanan. Sa unang tingin, tila napakagaan lamang nito para kay Sun Wukong, animoy isang simpleng tungkod na walang bigat. Ngunit ang totoo, ang aktwal na timbang ng Ruye Jingobang ay umaabot sa 13,500 kat-tais, na kung isasalin sa mas madaling timbang, ay katumbas ng humigit kumulang 162 sako ng bigas. Isang hindi kapani-pani walang bigat na hindi basta-basta kayang buhatin ng sinuman. Ngunit para kay Sun Wukong, tila wala itong saysay, hawak niya ito na parang isang balahibong walang timbang, patunay ng kanyang hindi matatawarang lakas at kapangyarihan. Simulan na rin natin ang isang nakakagulat na usapin, bakit tila may dalawang Buddha sa kalangitan. Bago natin tuklasin ang kabuoang paliwanag, kilalanin muna natin ang Buddha na pamilyar na sa atin mula sa Record of Ragnarok. Ipinanganak bilang Siddhartha Gautama, siya ay isang prinsipe na lumaki sa isang marangyang kapaligiran, na papaligiran ng kasaganaan at aliw. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang marangyang pamumuhay, nasaksihan niya ang mapait na realidad ng buhay nang makita niyang pinatay ng isang vulture ang isang maliit na ibon. Ang tagpong ito ay nagbigay sa kanya ng unang sulyap sa paghihirap at kamatayan, na labis na gumimbal sa kanyang kalooban. Lalo pang lumalim ang kanyang pagkaunawa sa pagdurusa ng bawian ng buhay ang kanyang pinakamamahal na kuya, na nasawi sa gitna ng matinding sakit.
Ang sunod-sunod na trahedyang ito ang nagtulak sa kanya upang mapagtanto na ang materyal na mundo ay puno ng sakit, kakulangan, at panandaliang kasiyahan. Sa puntong ito, nagising ang kanyang diwa at sinimulan niyang hanapin ang kaliwanagan, ang tunay na kahulugan ng pag-iral. Bilang tugon, isinuko niya ang kanyang marangyang buhay at naglakbay upang matuklasan ang landas patungo sa kaliwanagan. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging sagisag ng pag-asa, karunungan, at tunay na pagbabago. Sa kasalukuyan, matapang niyang hinarap ang labanan sa Ragnarok upang ipagtanggol ang sangkatauhan. Sa ika-6 na round ng sagupaan, nagtagumpay siya laban kina Zero Fuko at Heijen, patunay ng kanyang di matitinag na determinasyon at pambihirang kakayahan. Ngayon, sino nga ba ang isa pang Buddha na nakaharap ni Sun Wukong? Bakit nila mayroong dalawang Buddha? Isang posibleng paliwanag ay ang una ay ang mortal na naging enlightened sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo at pagninilay, habang ang ikalawa naman ay maaaring isang primordial god. Ayon kay Enma, ang mga nakalaban ni Sun Wukong sa Journey to the West ay mga high-ranking gods, mga Diyos na may pinakamataas na ranggo sa kalangitan. Ipinapahiwatig dito na ang Buddha na tinutukoy ay maaaring kabilang sa mga primordial gods. Mataas ang posibilidad na gawin siyang isang primordial deity ng mga may akda, lalo na kung isa sa alang-alang ang kanyang hindi matatawarang lakas sa Journey to the West. Sa nasabing akda, hindi man lang nagawang talunin ni Sun Wukong ang Buddha na ito, na nagpapakita ng kanyang pambihirang kapangyarihan. Dahil nabanggit na ang Journey to the West sa kwento, malaki ang posibilidad na sundan ng mga may akda ang ilang pangyayari mula rito. Kung mangyari nga ito, masasabi ko na buhay pa ang Buddha na tumalo kay Sun Wukong. May mataas ding posibilidad na muling makita natin siya sa kwento, bagaman hindi pa tiyak kung kailan siya muling ipapakita ng mga may akda. Para sa mga nalilito pa rin, mahalagang tandaan na ang dalawang Buddha na ito ay magkaibang entidad. Ang una ay isang mortal na nakamit ang kaliwanagan sa pamamagitan ng matinding pagsasakripisyo at malalim na pagninilay. Samantala, ang pangalawa ay isang walang hanggang Diyos na kumakatawan sa universal na katotohanan, isang maaring primordial na nilalang na hindi saklaw ng kamatayan o pagbabago. Dahil dito, isang mahalagang tanong ang lumilitaw, maaari nga kaya nating muling masilayan ang makapangyarihang Buddha na ito sa oras na magsimula ang panibagong digmaan sa kalangitan. Ano sa tingin mo? Comment mo lang dyan at pag-usapan natin. Para naman sa mga hindi makapaniwala sa konseptong ito na ipinakita ng mga may akda, huwag kayong mag-alala, dahil hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit nila ang ganitong estilo. Isang matibay na patunay na matagal na nilang ginagawa ito ay ang pagpapakilala nila ng dalawang sun god sa atin. Una, si Apollo, ang sun god ng Greek pantheon, at ikalawa, si Ra-Horekti, ang sun god ng Egypt. Kung sa tingin mo ay kulang pa ang ebidensyang ito, narito pa ang isa, ang dalawang King of Underworld, si Hades mula sa Greek pantheon at si Enma, na kilala rin bilang King of Underworld ng Asia. Sa madaling sabi, matagal nang ginagawa ng mga may akda ang ganitong estilo ng pagsasalaysay. Kaya naman, hindi na dapat ipagtaka kung bakit nagkaroon ng dalawang Buddha sa kwentong ito. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa bawat pahinang sinjan, pusisteng kasaysayan sa kanyang tangan. Mga moto, ikaw ang gabay sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapoy sa diwa, naglalatala ng kwento.